Isang aktres naglabas ng pagkainis at pagkadismaya sa mga Israeling turista sa Siargao dahil sa pananakit at paninira nito sa isang coffee shop sa nasabing lugar dahil sa nakita nilang hindi pabor sa kanila. May ibinahagi naman dito isang kababayan natin Pilipina na taga doon mismo at nandun mismo sa Siargao. Andy Eigenman na inis sa abusadong Israeli tourist sa Siargao. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Lane Garcia. Umalma ang aktres na si Andy Eigenman sa umano'y insidente ng pananakit at paninira ng ilang turistang Israeli sa isang cafe sa Siargao. Sa isang Instagram post, naglabas ng saloobin si Andy tungkol sa lumalalang issue ng ilang bisita sa isla na umano'y hindi marunong rumespeto sa lokal na komunidad. Ibinahagi ng celebrity mom ang isang video na naglalahad ng umano'y insidente kung saan sinira ng ilang Israeli tourist ang isang cafe na nagpo-promote ng peace, justice, and solidarity bilang suporta sa mga Palestino. Ayon pa sa ulat, sinaktan rin umano ng mga dayuhan ang may-ari ng cafe gamit ang stick. Giit pa ng aktres, ang Siargao ay tahanan, kabuhayan, kultura at lupain ng mga lokal at hindi umano ito palaruan ng sinuman. Oras na siguro para magsalita ako para sa mga kapwa Pilipino kasi nagtatanong na lahat kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa Siargao. So, nung 2 days ago or 3 days ago, ang nangyari is yung Israeli, dalawa sila, pumasok sa loob ng bahay, ng trespass, tapos nang bugbog sila. So, sinaktan nila yung pamilya, naroon din silang anak na dun sa kasama nila. Tapos, sinira nila yung CCTV camera. And then, kahapon, nagkaroon ng town hall meeting, pero hindi naman talaga na-resolvahan yung issue. So, nakaka-dismaya, nakakalungkot, nakaka-iyak. Hindi ko na alam, parang dapat tayong pinoprotektahan ng gobyerno, di ba? Pero, parang, ewan ko, hindi ko na talaga alam. Medyo, hirap mamahalin Pilipinas. Diyos ko. Tapos, yung ibang Pilipino din, parang sinasabi nila, naglagay kasi sila ng flag, kaya sila inattack. Hindi yun eh. Hindi na to dahil doon. Hindi rin to dahil sa religion. Hindi to dahil sa flag. Hindi napapansin ng mga tao dito na parang talagang nai-invade na tayo. Alam mo yun? Parang nagsastart na talaga. Kaya kung parang hindi tayo magsasalita, kung hindi lahat, alam mo yun, magsa-stand up for this, walang mangyayari dito. Wala talaga. Tapos pinayagan din ng gobyerno dito na magtayo sila ng Shabbat House. Parang ano ba yun, di ba? Sinasabi nila na, ibang religion lang yun. Bakit hindi nyo na lang i-welcome? Hindi eh. Parang ito yung nagiging, alam mo yun, hub nila. Para doon sila lahat magtipon-tipon, tapos guguluhin nila. Tapos sa labas ng Chabad House, may army ng mga Pilipino na nagbabantay doon. Meron pang police na sasakyan. Ay, hindi ko alam. Nanginginig ako sa galit. And dahil may business kami dito sa Siargao, no, parang hindi naman sila pupunta dito. Hindi rin sila welcome dito. Ever. Hindi namin sila i-welcome dito. Kaya, sinasabi sa akin na parang, kayo na siguro yung next target kasi kayo may flag din. Ganyan. Pero, bakit tayo matatakot, di ba? Bakit matatakot tayo mga Pilipino? Tayo, bansa natin to. Dapat sila yung umalis, hindi tayo. Huwag natin ipakitang galit tayo na parang ito tolerate lang natin kahit anong gagawin nila, di ba? Kaya, speak up! Akala siguro ng mga Israeling ito na ang Pilipinas ay extension pa ng bansa nila, na kung ano ang gusto nila ay pwede nilang gawin. Dahil gumawa nga sila ng iskandalo dahil sa bandila ng Palestine na nakalagay sa likod ng kababayan nating Pilipina. Kaya kailangan na rin makialam dito ang ating gobyerno para maayos at masolusyonan ang issue.